So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin itong ginawang katarantaduhan na naman ni former President Rodrigo Roa Duterte na kung saan meron siyang effort na mag-utos, na maghimutok, sa madaling sabi, magkodita ang ating AFP laban po sa ating pamahalaan, laban po sa ating gobyerno. So, alam nyo, ulitin ko sa inyo ito talagang si Digong, yung mga salita talaga niya, hindi talaga dapat panghawakan. Kasi una, if you will remember mga minamahal, yung unang nangyari po, yung hakbang ng maisugali nila doon sa Davao, ang statement ni former President Duterte, meron daw tayong presidenteng bangag. Meron daw tayong presidenteng adik. Yan yung kanyang naunang statement. Alam ko, natatandaan nyo yan. January yan. And then after 1 month na sundan, dahil parang medyo nalugmok yung kanilang pangalan, bumaba sa survey, itong si Sara Duterte, sinundutan niya. Nang sabi niya, wala naman daw po siyang sinabing adik, itong si PBBM. Dahil lahat naman daw po tayo ay nagtitake ng medicine drugs. Yan yung palusot niya. And then nung nakaraang linggo kung saan meron pong ginanap na hearing doon sa Kongreso at umattend siya kung saan nagkaroon sila ng sibakan ni former Senator Antonio Trillanes. Ang sabi niya, nagpa-press con siya, tumawag siya kay Panelo. At ang sabi niya, pinarinig niya mismo sa boses, sa phone call ni Salvador Panelo na wala daw po siyang kasalanan dito sa ating gobyerno. So bakit daw inuutusan nila itong si Trillanes na maging attack dog, na maging tuta-tutaan ng administrasyon para sila po ay sirain, yurakin. Yan yung sabi ni former President Duterte, mga minamahal. So, yung kanyang mga salita, sa madaling sabi, hindi na po talaga dapat natin yung pagkatiwalaan. Lalo pat, siguro dala na din ata ng edad or dala na din ata mga minamahal ng pagiging frustrated chess master. Kaya pag nalulugmok na sila sa kanilang mga binitawang salaysay, biglang maglalaban bawi. Alright mga minamahal, ano ba yung issue? Kasi itong si former President Duterte ay pinapaimbestigahan na po ngayon. Ito nga yung article, basahin natin sa inyo. Yan. Sabi dito, FPRRD remarks bordering on sedition. Yan po yung sabi ng Department of Justice na si Justice Undersecretary Jessie Andres. Actually, nakakaano naman talaga yung binitawang salita ni former President Duterte, lalo pat nung sinabi niya na fractured government na daw po, mga minamahal, fractural na daw po ang ating gobyerno ngayon. So, hindi na daw po ito kayang remedyohan pa ni PBBM or ng House Speaker ng gobyerno. Kaya dapat daw po yung military, mga minamahal, hinahamon niya na kumilos na daw po ang military. Alam nyo, sa totoo lang, matagal na nilang plano yan Nung Mayo pa, di ba alam niyo yung balita noon na may mga former AFP na hinihikayat itong si former President Duterte na mag-aklas against sa administrasyon. Actually, nung Mayo pa yan. So, hindi na po ito bago kung marinig natin mismo sa kanyang bibig na sinasabi niya ito. Dahil in the first place, sinabi niya na po yan mga minamahal nung Mayo pa. Yung paghihikayat niya sa mga former military official na maghimutok sa ating gobyerno. Well, ang naging problema lang naman dun, kaya walang sumama sa kanila kasi kapag ikaw ay isang former military official, wala ka na sa ranggo. You are not in the position para pag sinabi ni Digong na ito ganito yung gawin natin, magagawa ninyo. At saka nung panahon din ng Mayo, nag-loyalty check din ang pamahalaan, ang gobyerno sa ating military. So sana hoping din na this time, ngayong pagkakataon na ito, dahil nagsalita itong si former President Duterte, na dapat mag-loyalty check ulit
ang ating mga kasundaluhan na in the first place, dapat yung mga nananahimik na AFP na yan, 'di ba, dapat hindi ginugulo ni former President Duterte sa kung ano man yung merong hidwaan, itong si Sara Duterte at itong si PBBM. Nananahimik po ang ating mga military official. Kawawa naman po kapag idinadamay, 'di ba, ng mga ganitong klaseng tao na merong paghahangad, hungry for power, 'di ba? Hungry for position. So, hindi dapat sila pinagtutuunan ng pansin. Kaya tama din yung naging aksyon ng military na yung panawagan ni former President Duterte, hindi nila pinansin. Kumbaga parang isang asong tumatahol lang, 'di ba? Barking in the wrong tree. And ako, sa part ko naman mga minamahal, dapat kapag nakakarinig ng ganito, yung ating mga AFP or kung sino pa mang mga nagtatrabaho sa ahensya ng ating gobyerno, huwag kayong madala sa mga ganyang salita. Isipin nyo muna yung taong bayan. 'Di ba? Taong bayan yung paglingkuran nyo. Hindi yung mga taong kriminal at nag-a-acting na rebelde. 'Di ba? Grabe no? Grabe yung plot ni former President Duterte. So, sabi dito sa balita, basahin ko sa inyo ha. Yan. Sabi dito, Justice Undersecretary Jesse Andres emphasized on Tuesday evening the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr. is exhausting all legal remedies available against the remark of former President Rodrigo Duterte, which is bordering on the sedition. Kaya tama din na kumilos itong ating administrasyon kasi hindi active threat to mga minamahal. Supposedly active threat to. Diba? Dalawa yung problema ngayon ni Digong. Yung problema niya doon sa sa House Quad Committee patungkol sa kanyang war on drugs kasi under investigation din siya kasi nag-oath siya. And then ito nadagdagan ng Department of Justice. Alam nyo, sa madaling sabi nga, sila din yung gumagawa ng kanilang mga problema. Tapos ngayon, kapag namumroblema sila, kapag nalulugmok sila, magagalit sila sa ating administrasyon. Pagpansin nyo, mga tarantado, no? Alright. Sabi dito, Andres revealed their investigation on former president's remark will be included in the investigation being conducted if they are part and parcel of supposed destabilization plot against the administration. Actually, mas maigi na yung laging handa. 'Di ba? Kasi baka malay mo, magpapetex-petex lang yung Malacanang, tapos mamaya lusubin kayo dyan. So, dapat lagi kayong handa sa mga ganitong mga plot twists ng mga tarantadong nakaraan at mga active official na merong hangarin na masama sa ating bayan. So, for him to invite the military to have a part seeking remedy is bordering on sedition and is legally actionable. Kasi ganito, yung panghihikayat niya, the way na sinabi niya mga minamahal na we have a fractured government. Yan yung sabi niya. Tapos, hahayaan nyo ba na maglingkod sa inyo ang isang presidenteng adik? 4 na taon pa yan. Matitiis nyo ba yun? So, kung ako sa inyo, kumilos na kayo. Yan yung sabi ni Digong. Diba? Hayaan nyo lang ba na ang ating presidente ay adik, bangag, diba? Na maglilingkod sa ating bayan? 4 na taon pa yan. Matitiis nyo ba yun? Yan yung sabi ni Digong sa kanyang statement. So mali daw talaga mga minamahal na nandoon yung panawagan ng sedisyon at hindi ito dapat palampasin. Hindi ito dapat yung sinabi, papasok dito, lalabas sa kabilang tenga. 'Di ba? Hindi pwedeng ganun kasi it is quite alarming. Mga minamahal, lalo pat laging sinasabi ni Digong na ako yung nagpataas ng mga sweldo ninyo sa ating mga military. 'Di ba? So, kailangan tuldukan 'to
ng ating mga military official itong sinabi ni former President Rodrigo Roa Duterte. Matilok si Digong, mga minamahal. Sobrang tilok. Tapos, pustahan tayo, 100%. Kapag itong si Digong, naapektuhan yung survey ng kanyang anak, pasensya na ako, medyo napapaos ako. Uminom kasi ako kagabi, 'di ba? So, kapag ang kanyang anak ay bumaba yung survey, alam ko kung ano yung gagawin ni Digong dyan. Maglalaban bawi, kagaya ng ginagawa ni Sara Duterte. 'Di ba? Nag-threat siya sa ating administrasyon, and then ngayon na nabalita siya, hindi lang sa bansang Pilipinas, kumbaga nabalita siya sa buong mundo sa maling pamamaraan, biglang sasabihin ni Sara Duterte na hindi naman po yun threat. Gawa-gawa lang daw po yung kwento about sa kanya. 'Di ba? Naglilinis. Kahit malinaw naman po mga minamahal na nag-threat itong si Sara Duterte. Alright. Continue tayo. Iyon pong mga pananalita ng dating Pangulong Duterte ay iimbestigahan din natin kasabay ng ibang mga pangyayari ngayong mga panahon. So, hindi lang si Digong ang iimbestigahan dito. Alam na ninyo, pati yung anak niya. So, sa pagkakaalam ko po, mayroon ding mga ibang tao na nanghihikayat ng kaunti. I don't know, something for a demonstration, and we do not know whether this is coming from the efforts of the former president or else. But again, we will have to look at the very angle. Tama nga naman na tingnan natin ang bawat senaryo, ang bawat sulok, kasi baka malay nyo, merong mga active PNP official na yung loyalty doon kay Digong. Hindi lang natin alam yung panahon ba. So, mas mabuti nang maging ready sa lahat ng bagay. Alright. Sabi dito, inom muna akong tubig. Kagigising ko lang kasi, mga minamahal. The threat issued by the Vice President is something that should also be factored in whether this is really part and parcel of the bigger plan for destabilization. Actually, if we will connect the dots, parang may something. Kasi si Sara balak niyang ganon si PBBM. Si Digong naman balak niyang patalsikin itong administrasyon by doing a kudeta. So, if we will connect the dots, meron merong something. 'Di ba? Na sa madaling sabi, ano nga sabi dito? Parcel of a bigger plan. 'Di ba? Alright. Andres made the remarks after Duterte said there is a fractured governance in the Philippines today as he called on the military to protect the Constitution and rethink their support to the Marcos administration. Actually, tama yung sinabi ni Duterte dito na protect the Constitution. Diyan tumama ka. Pero yung poprotektahan kayo, hindi pwede yun. Protect the Constitution. Constitution ang protektahan natin, hindi yung mga rebels at mga criminals na katulad ninyo. Yun. The DOJ official explained, there is no such thing as fractured governance in the country as the judiciary and the legal process are functioning. Masyado lang talaga silang nagbibigay ng mga malign statement, mga destructive statement, mga minamahal, para i-pursue yung gusto nilang mangyari para sa ating bayan. Gusto nilang makakuha ng simpatya. Alam ko yan. Makakuha ng simpatya sa mamamayang Pilipino, galitin ang mamamayang Pilipino para makuha nila yung full support. Biruin nyo, nag-rally sila, mga minamahal, doon sa EDSA Shrine. Hundreds lang po yung dumalo. Hindi nga umabot ng millions. Hundreds lang po. Hindi umabot ng thousands, hundreds lang. So, hindi nila kayang gawin ang tinatawag na people power the third kasi walang naniniwala sa kanila. So, they need the help of the armed forces of the Philippines to be succeeded sa kanilang mga distab effort. Ang plano nga lang nila, paano
makukuha yung loyalty ng AFP. Ayaw sa kanilang umampi. Diba? Alright. He stressed the remedy available is with the courts. Our courts are functioning. Masyado kasing pinapalaki ni Digong yung ulo talaga mga minamahal ng kanyang anak. If there is any legal remedy that they need to exhaust, the judicial and legal process are available. I do not know where the president is coming from. That dissolution can be coming from the military. You know, ito yung nakakatawa eh. Duterte also lawyer. Diba? He know the law. He know the code of ethics, the rule of law, the due process. So, bakit kailangan umabot sa punto na naghihikayat ka ng kodita? Alam mo yung rule of law. Yung law mismo, alam mo yung batas. Kapag alam mo na kayo ay medyo, ay ganito yung nangyayari sa inyo, pwede kayong magsampa ng kaso. Diba sa ating administrasyon? Gumagawa lang talaga sila ng way, mga minamahal, para maghimutok ang taong bayan at makakuha ng simpatya. Yun. Alright. Sabi pa dito, bukas po ang legal na. Matibay po at bukas ang legal na framework ng ating bansa. We have a such strong and functioning republic. We have a strong and functioning republic. There is no such thing as fractured governance. Exactly. Andres assured the Filipino people the government is ready to address the issue and the armed forces of the Philippines is professional organization loyal to chain of command. He said the statement of former President and the Vice President Sara Duterte will not taken lightly. So ngayon, ito yung balita. Panoodin natin yung sinabi ng mga sundalo. Ryan, ano yung posisyon ng AFP sa panawagan ni dating Pangulong Duterte? Huwag idamay sa politika ang Armed Forces of the Philippines. Ito ang tugon ng Sandataang Lakas sa panawagan ng dating Pangulo. Ayaw patulan ng Sandataang Lakas ng Pilipinas ang mga pahayag ng dating Pangulo. Kagabi, nagsalita si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon, gaya ng umano'y fractured governance, pagsuporta sa umano'y presidente na adik. Sa mga nangyayari sa bansa ngayon, ang AFP lang umano ang makakasolusyon, kaya hinamon pa ng dating Pangulo ang AFP dahil sila daw ang dapat magprotekta sa konstitusyon. Ayon kay Colonel Francel Margaret Padilla, tagapagsalita ng AFP, na mananatiling non-partisan ang Sandataang Lakas ng Pilipinas. Gaya ng naunang sinabi ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr., mananatili silang nagkakaisa at profesional. Our armed forces is united and professional. So with all of these things, we respectfully request that we are shunned away from political issues. Anya, hindi na kailangan magkaroon ng loyalty check sa Sandataang Lakas ng Pilipinas sa bansa. At siya mo ng latest mula dito sa Camp Aguinaldo. Balik tayo, Aga. Actually, dapat mag-loyalty check. Kung ako lang tatanungin. Kasi, we do not know kung kailan aatake yung kalaban. 'Di ba? So, mas maganda nang maging ready kaysa yung mga mote pagdating ng panahon. But anyway, siguro kaya ayaw na nilang mag-loyalty check kasi alam nila na wala namang kumakampi sa mga Duterte. Yun, posible din yun mga minamahal na reason kung bakit wag na mag-loyalty check kasi wala din namang sumasama sa kanila. Pero sa madaling sabi mga minamahal, itong mga statement ni Digong, hindi na ito dapat pinapansin. Dahil hindi naman po ito kapansin-pansin. Papansin lang talaga. Itong si former President Duterte, yun yung totoo, papansin si Digong. Gusto pa ding maging gahaman sa kapangyarihan. 'Di ba? So, yun po, mga minamahal. Anyway, it's me again, si Mimali Sianyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal. Pause ako, no? Is light.